Good day everyone, especially to you Sir Alvin. My name is Rizal Di Cayong from BSIS 2B student. Today, I will be explaining about the 5 similarities of debt and equity capital. First is funding purpose. Both types of capital are used to fund business operation, expansion, and growth. Ang funding purpose, ito ay tumutukoy sa kung paano ginagamit ang pera na nakukuha ng isang negosyo. Ngan may duwa siya na uri isang kapital sa funding purpose, which is undefined financing and equity financing, which means undefined financing is pag-utang ng pera mula sa mga bangko o namumuhunan. Tapos ang equity financing is pagbibenta ng bahagi ng negosyo sa mga namumuhunan. Second is investment in the company. Both debt and equity investors provide capital to the company with the expectation of a return on their investment. Ang investment in a company ay pagbibigay ng kapital o pera sa isang kumpanya na may inaasahang return on investment o kita. Ngan may duwa na uri ang may namumuhunan, which is a debt investor and equity investor, which means debt investors mauni siya ang naghahatag utang sa usa na kumpanya. Ang ira return on investment o kita ay ang interest na ira makukuha sa usang negosyo. Tapos ang equity investor is siya ang bumibili ng bahagi ng kumpanya. Ngayon, ira return on investment o kita ay ang pagtaas ng halaga ng kanilang mga share o bahagi ng kita na kanilang matatanggap sa usang negosyo. Third is impact on financial strategy. Both influence the company's financial strategy, affecting decisions related to leverage, risk management, and capital structure. Ito ay parehong nakakaapekto sa debt at equity ng isang kumpanya sa pamamagitan ng impluwensya sa leverage o pagkakaroon ng utang, which means ito ay kailangang magpasya kung gaano karami ang utang na dapat gamitin upang mapalaki ang kita. Tapos, ang risk management sa epekto sa financial strategy, ito ay tumutulong sa pamamahala ng panganib na maaring makaapekto sa kita o operasyon. Tapos, ang capital structure naman, ito ay tumutukoy sa halo ng utang at equity na ginagamit ng kumpanya upang punduhan ang mga operasyon nito. Potential for return. Both can offer returns to the investor, debt through interest payments, equity through dividends, and capital gains. Ang potential for return ay parehong may potensyal na magbigay ng kita sa mga namumuhunan. Ang debt ay nagbibigay ng interest habang ang equity naman ay nagbibigay ng dividendo at capital gains. Last is influence on company valuation. Both can affect the company's valuation and financial health. Debt impacts the company's leverage, while equity influences ownership, structure, and control. Ang influence on company valuation, ito ay parehong nakakaapekto ang debt at equity sa halaga at kalusugan ng pananalapi ng isang kumpanya. Ang debt ay nakakaepekto sa leverage, samantalang ang equity ay nakakaepekto sa struktura ng pagmamay-ari at kontrol sa kumpanya, which means ang leverage ay ibig sabihin nito sa kumpanya. Valuation, ito ay para sa pagpapalawak at pagtaas ng kita, ngunit hindi ito maayos na mapamahalaan ay maaring magdulot ng financial distress. Tapos, ang ownership structure at control sa equity ay nag-iimpluwensya sa kontrol ng kumpanya. Ang mga shareholders na may malaking bahagi ng equity at may maraming kapangyarihan sa paggawa ng desisyon. That's all for the similarities of debt and equity capital. Thank you.